Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jerry Diaz ng taga Camarin, Caloocan City. Mag-share po ako ng the words of God. I'm Roman Catholic. Ang isi-share ko po ay ang vision at dreams. Marami po akong pangitain at panaginip mula sa Diyos. Meron po meron po akong YouTube, Jerry Diaz Channel. I-click nyo lang po yon. Tapos lalabas yung letter J, makikita nyo po ako sa YouTube. Meron po akong mga testimony po ron. May nag-testimony po ako, nag-share akong the words of God para ipasok ko sa comment. Hindi ako makapasok sa comment ng Facebook. So, yung nasa Facebook po, ay nasa YouTube po, ita-transfer ko dito sa Facebook para mailagay ko sa comment. Ang una ko pong isi-share yung panaginip ko po. Nagkaroon po ako ng panaginip mula sa Diyos. Tungkol po sa magic. Tinanong ko po sa Panginoon na sabi ko, Lord, ano po ang magic? Sumagot po ang Panginoon, ang magic ay kay Satanas, kay Satan, dahil siya ay nandaraya, hindi totoo. Nagulat po ako. Ngayon po, lumipas ang mga araw, buwan, sinulat ko po yung panaginip ko sa magic. At nagkataon po, meron po sa station ng radio o TV yun. Natatandaan ko po na tungkol sa magic ang pinag-usapan. So tumawag po ako sa telephone. Tinanong ko, sinabi ko po, ang magic po. Nagkaroon po ako ng panaginip kasi may nagsishare ng magic po doon sa station na yan. Station ng TV or TV radio. TV tsaka sa radio. Sinabi ko po na tumawag po sa telephone, sabi ko po, pinakita po sa akin ng Diyos ang panaginip, kisaitan po daw yan dahil hindi totoo yan, nandaraya siya. So yung nagmamagic doon na ini-interview, nagulat siya sa sinabi ko. Tapos, yun po ang sabi ng Diyos, hindi totoo po yung magic, nandaraya. Si Satanas, kay Satan po yan. Hindi pala totoo ang magic. Dinadaya po yung ang paningin natin. Kaya nagulat po ako. Alam po ng Diyos. At sumulat at nilista ko po yung sinulat ko. Ngayon, lumipas ang buwan, araw, nagkaroon po ako ng pangitain sa panaginip po. Yung pong nakita ko po ay si Mama Mary. Nasa dagat po siya, malalaking alon, malakas ang hangin, tinatangay po yung damit niya, puting-puti ang suot niya. Nakaganon po siya sa langit, nakatingala siya na nanalangin. At sinabi niya, Jerry, nakikita mo ako. Sabi mo sa mga tao,
magdasal sila sa Diyos, manalangin sila. Dahil may darating na dilubyo. Kitang-kita ko po yung malalaking alon, naglalaking alon, nasa ibabaw po siya ng tubig, ng dagat, at tinatangay po yung damit niya ng malakas na hangin. Yung alon po, papunta po sa akin. Napakalaking alon to, sabi ko. Nagsishare na po ako noon sa mga kaibigan ko, katrabaho. At pinarating ko na rin po yun, mga sharing ko, panaginip, tsaka vision. Sinabi ko na po, sabi ko po kay Mama Mary, wala pong naniniwala sa akin, Mama Mary. Dahil kasi marami na rin ang pangitain na sinabi sa simbahan Catholic. At sumulat na ako sa Roman, di ako pinaniniwalaan. At sumagot si Mama Mary, manalangin kayo sa Diyos, sabi mo sa mga tao. Tapos sabi ko po, sabi po ng born again, hindi daw sila naniniwala sa iyo. Sabi ng mga taga born again. Marami po ako nakausap na taga born again. At sumagot si Mama Mary, itatakwil mo ba ang kasama ng Diyos? Nagulat po ako. Sumagot po ako, sabi ko po, hindi po. Dahil wala po kayong kasalanan, kasama kayo ng Diyos. Dahil napili po kayo ng Diyos, sabi ko. Opo, sasabihin ko po yun, sabi ko sa kanya. Bigla po ako nagising, sinulat ko po yun, panaginip ko. Lumipas po ng tanda ko po, yung kalahating taon o 7 months, po, nagkatotoo po ang sinabi po ni Mama Mary. Nagkaroon po ng dilubyo, tsunami po sa bansang Indonesia. Marami pong namatay, daan-daan libo, pinakita sa TV, sa mga newspaper, sa buong mundo pinakita yung tsunami na yun. Nalungkot po ako kasi hindi ako pinaniwalaan. Akala nila nagbibiro ako, akala nila nanloloko ako, na may Diyos. Lumipas po ang araw, buwan, nagkaroon ulit ang panaginip kay Mama Mary. Natatandaan ko po yun. Mayroon pong malakas na lindol. Sabi niya, Jerry, magkakaroon ulit ng dilubyo, manalangin sila sa Diyos para hindi matuloy ang parusa ng Diyos. Sabi ko sa kanya, Mama Mary, Mahal na Birhen, wala pong naniniwala sa akin. Hayaan niyo po sasabihin ko. Tapos tinitignan ko po siya, nananalangin po siya, nagkatotoo ulit ang sinabi niya. Hindi ko po alam kung kanino ko kukwento to, kung kanino ko isasalaysay. Dahil hindi ako pinapaniwala, sumusulat po ako sa bansang Roma. Lumipas mo ng maraming buwan, hindi ko na matandaan kung isang kalahating taon na ulit yun o isang 8 buwan o siyam. Basta nangyari po sinabi ni Mama Mary sa panaginip ko po. Nagkaroon ulit ng tsunami. Nangyari po sa Japan. Daan-daan libo po ang namatay na tao. Daan libo po. Kawawa po. Sabi ko, kung pinakinggan lang sana ako, marami sana naligtas. Ang pinagtataka ko po, paano nalaman ni Mama Mary na magkakaroon ng dilubyo kung di siya kasama ng Diyos? Buti na lang Romang Catholic ako. Hindi ako nakinig sa mga sabi-sabi ng
mga born again. Kasi si Mama Mary daw sinasamba ng mga Catholic na Diyos. Kaya hindi daw sila naniniwala. Pinipilit nila ang Bible. Ngunit nakasulat po si Mama Mary sa Bible. Nakasulat po siya doon. Wala po siyang kasalanan. Ginamit po siya ng Diyos. Alam po natin ang istorya tungkol kay Mama Mary. Hindi dapat sisihin ng mga born again ang si Mama Mary. Dahil ang tao po ang lumapit kay Mama Mary. Mabait po si Mama Mary, walang kasalanan po. Kung lumapit po sila Mama Mary, kung lumapit po ang mga Catholic, yun po ay kagustuhan ng tao. Dahil mataas po ang pananampalataya ng Catholic. So, ang iba kasing nangangaral ng Biblia, may paninira laban sa Diyos. May paninira sila. Totoo naman, meron silang paninira na para ang mga tao lumayo. Kasi kung pag-aralan niyo po ang Bible, nangaral ka ng Biblia. So, ang pangangaral ng Biblia ay para sa Diyos. Bakit idadamay mo yung walang kasalanan? Bakit sasabihin mo sa mga kapanalig mo na sa Diyos tayo sumamba? Totoo naman, sa Diyos dapat tayo sumamba. Kaya lang, itatakwil mo ba ang kasama ng Diyos? Ikaw, kasama din ng Diyos. Nagbabible ka. Paano ka kalulugdan ng Diyos kung sasabihin mo sa Catholic yun na si Mama Mary nakasulat naman sa Bible, alam mo ang story. So hindi nila matanggap si Mama Mary. Bagkus pinaniwalaan nila yung turo ng leader nila. Kaya dapat ang ginawa nila, unang-una, Diyos, pangalawa lang yung leader, upang gabayan sila sa pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia po ay kasaysayan ng panahon nila Moises, nila Noah, nila Jesus Christ, na Mama Mary. Panahon po yung kasaysayan po yun. Nakaraan na po yun. Ngunit magtataka ka, hanggang ngayon, po, buhay po si Mama Mary. Paano niya nalaman yung dilubyo na yun kung hindi siya totoo nakasama ng Diyos? Kaya mahirap po ang maling turo. Kawawa po ang mga followers. Ngayon po, nagkatotoo po yung tsunami na yon sa bansang Japan. Ang dami pong namatay. Nakakalungkot. Kung nakinig lang sana ang news, mga TV reporters, mga newspaper, mga simbahan, sasabihin nila sa sarili nila na ang mga pangyayari hindi kasi nila nalalaman kundi ang Diyos lang po at ang kanyang napili. Kaya marami nangangaral, kawawa po ang mga tao na naglabasan na rin ang bulaan propeta, bulaan mga ngaral. Ang tinutukoy ko po ay mga bulaan. Hindi ko dinadamay ang mabuti po. Ang mga tunay hindi ko dinadamay. Kasi kawawa po ang mga tao. So, sobrang ang pinagtataka ko po,
Ito pong Bible ay salita ng Diyos. Nandito lahat ang mga pangyayari na nakaraan, kasaysayan. Mahiwaga po ang Biblia. Ang pinagtataka ko po sa mga ibang tao, hindi ko nilalahat na ibang tao po, nagbabasa sila ng Bible, ngunit hindi nila maunawaan ang kasulatan. Kasi po, kaya nagtataka po ako, ito pong ito pong pangyayari sa bansang Pilipinas po. Unang-una po, nagpakita po ang pillar of cloud sa ating bansa. Bumaba po siya sa Nichols, sa gate ng Nichols, alas 11 ng umaga. Tandang-tanda ko po yun. Nakita ko po yun. Hindi po ako nanaginip. Napakataas po, tuwid na tuwid, puti. Tapos, umano po siya sa gate ng Nichols. Hindi siya nakasahid sa lupa. Nandun po ako sa Philippine Airlines noon. Nagbabantay po ako ng aeroplano. Kitang-kita po siya nakatayo. Sabi ko, ano to? Ito yung panahon ni Moises, pillar of cloud. Sino kaya maniniwala sa akin? Hindi ko siya nakunan ng camera. Hindi ko siya nakunan ng para maipakita sa tao na bumaba ang Diyos. At nagpakilala siya na ako ang Diyos ni Moises. Ang tagal na nito, sabi ko. Ang tagal na nito. Panahon pa ni Moises. Bumaba po sa bansa natin. So, bigla na lang po nawala yung pillar of cloud. Tapos sa bansa pa ulit natin, inano ko po yung malinta. Krus naman po, dambuhala, puting-puti, nakaganon. Pagtingin ko sa langit, asul na asul anon. Ang langit wala pong ulap. Puting-puti po, krus, dambuhala. Tapos sumunod po, gising po ako noon, hindi po panaginip. So itong sinasalaysay ko na sa nasa ibang part na po, part 1, part 2, part 3 na po. Nasa YouTube po ito, inuulit ko po. So, bumaba po sa bansa natin. Nagpakita po yung krus na yon. Sinalaysay ko po yun sa mga simbahan, sa mga pastor, sa mga fellowship, sa malalaking religion. Sinabi ko sa TV news, sa reporters, hindi po sila naniwala. So, nagkaroon po ako ng nagkaroon po ulit ako ng pangitain, tandang-tanda ko po. Mga alas 3 na madaling araw, galing po ako sa trabaho. Yung pagdating ko po, nagbabasa ako ng Bible kasi bago ako matulog, mga alas 3 po na madaling araw, galing ako ng Divisoria. So, pag uwi ko po sa amin, nagbasa po ako ng Bible. Sabi ko, itong Bible po, sabi ko, na nakasulat doon si Jesus Christ, naniniwala po ako na totoo po. Sabi ko, Lord, bumaba ka sa lupa noon, nagpakita ka sa mga Israel. Ngayon, tapos na po yung generation na yon, iba ng lahi. Sana sabi ko po, sana ito na sa Biblia, mangyari rin po sana. Nagulat po ako, nagpakita po sa akin si Jesus Christ na nasa bakod namin, half body, nagliliwanag po.
Nasilaw ako. Sabi ko, buhay si Jesus Christ. Lagi po siya nagpapakita sa akin sa panaginip. Maraming beses po. May nakita po siya sa actual. Sa bansa po natin. Nagpakita po si Jesus Christ. Ngayon po, sinalaysay ko po yun sa mga kaibigan ko ulit. Ganun lang naman po, kinukwento ko sa mga kasama ko sa trabaho, sa kaibigan. Tatawa sila, pagtatawanan ka, hindi sila naniniwala, pag-isipan ka ng hindi maganda. Ang sa akin lang naman po, malaman ng mga tao na may Diyos. Marami na pong beses sa bansa natin kung alam lang sana ng mga tao ang pamamaraan ng Diyos, maganda sana. Kaya lang hindi nila alam ang pamamaraan ng Diyos. Kaya hindi nila naintindihan, hindi nila nalalaman kung ano nangyayari sa bansa natin. Ito pa po isa, nagkaroon ng panaginip. Nasa ibang parts to, sa part 3 yata to. In-reply ko na lang po ulit na nagpakita po, sabi sa panaginip, Jerry, magpapakita ako sa mga tao. Nagpakita ako kay Moises sa punong kahoy na nagliliwanag. At ngayon, papakita ko sa buong mundo. Tapos nakita ko po siya sa panaginip, yung liwanag na yun, na ako ang Diyos, sabi niya. Sabi ko, totoo kaya to? Nag-alangan yung ako noon. Tapos, binaliwala ko po yun. Kala ko hindi totoo. Tapos nagkatotoo po, alas 7 ng gabi. Nandun po ako sa sakay na Malinta sa may BPI. Nagpakita po yung dambuhalang liwanag. Ang laki. At sabi ng Panginoon, Cherry, nandito na ako, nagpapakita na sa tao. Una-una sa bansa po natin, Pilipinas po. Kitang-kita ko po yung malaking dambuhala na yan. Ngayon ko lang nakita to sa buong buhay ko. Hindi po ako nagbibiro sa inyo, hindi po ako nanloloko ng tao. Naka-record po to sa TV News, sa reporter, sa newspaper, sa mga lahat ng news, lahat ng TV, naka-record po to. Ngayon ayaw po nilang sabihin sa tao. Sinabi ko po sa simbahan yun, ayaw po sabihin ng simbahan Catholic. Kinausap ko po yung pare, sumulat po ako sa bansang Roma, sa church, kung saan ko po pinadala yung sulat. Ngunit wala pong tumutulong sa akin. Sayang. Ang bansa po natin ay pinili ng Diyos. Mahirap maunawaan, maintindihan, kasi marami pong tao ang hindi nakakaalam sa pamamaraan ng Diyos kung anong ginagawa niya. At nagtanong rin po ako, bakit hindi po naniniwala ang mga tao? Sumagot po ang Panginoon, sabi sa panaginip ko, dahil sinabi nila sa kanilang sarili, hindi totoo yan. Nagulat po ako. So, sinasabi po pala nila sa kanilang sarili, hindi totoo yan. So, nababasa pala ng Diyos yung damdamin ng tao, isip ng tao, na hindi pala
wala kang maitatago. Kaya doon ko po naintindihan, kaya hindi sila naniniwala dahil sinabi nila sa sarili nila, sabi ng Diyos, hindi totoo yan. Ayun pala ang resulta. Kaya naintindihan ko na po, sabi ko, ayun pala. Ngunit, nagkaroon po ako ng panaginip, maraming panaginip na hindi ko malimutan. Panaginip po sa Diyos. Sayang kung alam lang sana ng mga tao ang pamamaraan ng Diyos. No? Maganda sana. Kasi maraming naninirang bula ang propeta, bula ang mga ngaral. Hindi ko po dinadami yung tunay. Ang binabanggit ko itong mga bulaan, mga ngaral. Kasi kawawa po yung mga tunay dahil sinisiraan ng mga bulaan. So, meron pa isang panaginip na October 14 niya, October 14, 2017. Nagkaroon po ako ng panaginip na bibigyan ko ang mga tao na sakit at gano'n din mga hayop, bibigyan ko sila ng sakit dahil hindi nila ako pinaniwalaan. Naalala ko yung nagpakita siya sa buong mundo, una-una sa bansa namin sa Pilipinas. So simulat so iba pinadala ko sa sa mga simbahan, hindi ako pinaniwalaan. So buti na lang nai-record ko sa Facebook, nabura po yung file ko. Tapos nagkaroon po nga ngayon ito na po itong 2020 nagkaroon na po ng baka ito na sinasabi ng Diyos. So hinanap ko po yung record ko, nabura po sa Facebook. Inilabas po ng Facebook yun, nakalagay po doon, bibigyan ko ng sakit ang mga tao at hayop. Buti na lang na nalagay ko sa Facebook. So nagkatotoo po. Lahat po na sinasabi ng Diyos nagkatotoo. Makikita nyo po yun sa yun sa part 2, part 1 sinalaysay ko po doon, part 3, part 4. So sinishortcut ko na lang po. So madalit sabi, nangyayari po yung mga salita niya, totoo, na may Diyos, na ako ang liwanag, ako ang Diyos. Nagpakita kay Moises sa punong kahoy na nagliliwanag, ngayon sa itaas. Nagkatotoo po yun. Hanggang ngayon hindi pa inaano ng TV News dahil hinaharang po ako. Ayaw nilang sabihin, wala akong magagawa. Tapos sinabi ko rin sa simbahan, hindi ako pinapansin, ayaw nila. Talino ng Diyos po, talaga napakatalino. Sinabi ng Panginoon, gagawa ko ng isang bagay, Jerry, na magagamit mo upang masabi mo sa mga tao ang aking mensahe. Nagkatotoo po, lumabas na po sa nagla-live na po ako sa Facebook, sa YouTube. Nagkatotoo po, makapangyarihan Diyos. Hindi ako nakakapasok sa TV news reporters, malalaking relihiyon, sa mga simbahan dahil hinaharang nila, ayaw nilang sabihin matalino ang Diyos po. May nasasabi ko po, hindi ako nanloloko, hindi ako nagsisinungaling. Kailangan ng ebidensya, nandun po sa TV. Ilabas po sana ng news yun. Nakarecord po sa kanila, nagpakita ang Panginoon. Hindi po nanloloko ang Diyos. Hindi po siya sinungaling. Hindi niya rin ako lolokohin. Dahil marami na po akong karanasan sa mga pangitain at panaginip ko. Nagkatotoo po.
So, sinasabi ko po ang mga bagay na ito para hindi po ako maging masama sa Diyos. Sinasalaysay ko po ito sa mga tao upang malaman nila may Diyos. Nakikita ko po sa TV, maraming nagpupuntang mayayaman sa Israel para dalawin lang ang Diyos. Samantalang andito ang Diyos sa bansa natin, nagpapakita, bumababa. Ang sabi nila ebidensya para maniwala sila. Andun na sa TV. Dapat ilabas nila yon. Kaya malakas ang loob ko. Totoo po. Hindi ako lulukohin ng Diyos. Dahil sa mga maling bulaan propeta, maling turo, sisiraan nila ang Panginoon. Sisiraan nila ang Diyos. Una pa lang sinira na. Tapos ngayon maraming naglilitawan. Sinisiraan pa. No? Sasabihin, kung kakausapin ng news ang isang tanyag at sikat, huwag kayong maniwala, nakasulat sa Bible. Sasabihin ng bulaan. Ang tinutukoy ko po bulaan. Huwag kayong sasamba sa langit, sa mga nakikita nyo sa taas, sa baba, at sa ilalim ng lupa. At huwag kayong maniniwala na gagawa ng kababalaghan o gagawa ng mga bagay na nandito si Jesus Christ. Yung po ang panglaban ni Satanas sa mga tunay upang makuha niya ang mga tao at hindi mawala ang pananampalataya sa Diyos. Ginagamit ni Satanas ang bulaang propeta, bulaan mga ngaral. Ang tinutukoy ko po yung mga bulaan, hindi ko dinadamay ang tunay. Dahil ang tunay po ay sa Diyos. Ang mga bulaan ay kay Satanas. Ayan, gagamitin po yung Biblia. Kasi na-experience ko na po. Nung nagkaroon po ako ng panaginip na kakagera sa Iraq noon, pinakita po sa akin ng Diyos, tsaka ni Mama Mary, kakaroon ng digmaan. Alam niyo po, sinulat ko po yun. Sinabi po ni Mama Mary tsaka ng Diyos. Alam mo kung saan po nagtanong yung TV news na yon? Sa pare o sa pastor yata yun, natatandaan ko. Ang sagot sa kanya nag-interview ng in-interview niya, nakasulat na sa Biblia yon, huwag mong paniwalaan yun. My God. Nagsalita po ang Diyos sa akin. Ang sabi niya, habang nabubuhay ang tao, patuloy akong makipag-ugnayan sa aking pinili. Dahil sa maling pamamaraan ng ginagawa ng mga bulaan, naniniwala sila doon. Tapos na raw ang Bible. Ang sabi ng Diyos, habang nabubuhay ang tao, patuloy siyang makikipag-ugnayan sa kanyang mga pinili, hinirang. Maling turo. Lagi siya nangangaral sa TV, sa news, sa radio station, naririnig ko po yun. Hindi ko na po babanggitin. Maling turo po yun. Kung mapapakinggan nyo sa part 5 po yun, sinabi ko yung 3 tanyag. Matalino po ang Diyos. Ang nagtataka po ako, mas pinaniniwalaan nila yung mga bulaan kaysa sa mga tunay. Ang bulaan po, bilib na bilib sila. Sa mga tunay, hindi sila masyadong bilib kasi mas nakakaangat yung mga bulaan, kasinungalingan sa mga maling turo. Di sinong kawawa doon, mga tao. Kawawang kawawa po. Ngayon marami po nababasa sa Facebook na ganun na. Nangyayari na po yung 666.
Naglalaban na sila ni Satan at ang Diyos. Sipin mo, Bible versus Bible, people versus people, church versus church, bulaan mga ngaral versus tunay. Sipin niyo po yun. Naglalaban-laban na sila, mga pastor versus false pastor. Nagkatotoo na po yung 666. Doon sa unang verse, sa ano po, ilang part, salaysay ko na po, na ito pa isang pinakamasakit po. Napagkamalan pa ako na dahil nilagay ko yung pangalan ko doon, sabi ko, may pangalan ako, tsaka ang logo ko, cross, sa Facebook. Kasi may naglagay doon na sabi ko hindi ako nagsalita ng ganon, Jesus and me. Ako ang pinagbibintangan, sabi ko hindi ako nagsalita doon. Nagsalaysay sa ng the words of God na meron daw darating na buhawi. 3 buwan, malakas na buhawi raw darating. May drawing pa nga siya sa logo niya. Hindi naman daw nagkatotoo. Lumagpas ng 3 buwan, 4 na buwan, ilan na. Sabi ko hindi ako nagsabi noon. May pangalan ako tsaka may logo ako. Tapos sabi niya, tignan mo yun, yung ito, nalungkatin mo sa YouTube, hinalungkat ko, nakita ko ngayon, sinabi niya, kakaroon daw ng buhawi, wala naman, lumipas ng 3 buwan, naglagay pa siya ng pecha. Naman, sinisira niya ang salita ng Diyos. Ginamit niya ang salita ng Diyos. Okay na sana. Kaya kapag nanaginip ka sa Diyos, nanaginip ka sa Panginoon po, hindi mo babasahin. Dahil nilagay ng Diyos yun sa isip mo, tsaka sa bibig mo. Hindi mo babasahin. Binabasa niya habang tinitignan ko siya. Marami akong panaginip, hindi ko binasa. Dahil nilagay sa akin ng Diyos sa bibig ko at sa aking isipan. Dahil ang Diyos hindi po manloloko. Sabi ko, wag mo ako idadamay, yun ay bulaan. Kung nagsalita siya ng hindi nagkatotoo, di bulaan siya, magkakaroon daw ng buhawi. Galit na galit siya sa akin. Sabi ko, hindi ako yun. Nabasa ko rin yun. Tapos naglagay ako ng message doon. Wala akong nilagay na buhawi. Tapos kala daw ako, tapos tinignan ko, yun nga, nagrereklamo yung mga tao, nagagalit, kakahiya. Tapos sabi ko, kaya lahat ng ano dun record ko na naglagay ako ng message of God, binura ko na lang po. Ang dami nag-comment. Sa totoo lang po, kung may Diyos, may Satanas, mga demonyo, totoo po yun. Dahil na-experience ko po nung pag-uwi ko ng bahay, marami na po nagkaroon na po ako ng experience nung pag-uwi ko po ng sa bahay namin, sa may pader po. Nagpakita po sa akin si Satanas. Nandun siya nakadikit. Tinignan ko yung mata niya, kulay dugo. May 2 sungay na maliit, ganito kalalaki, daliri. Tapos may balbas siya. Tapos may sungay siya. Tapos harang mukha niya, tao, kambing, ganon. Sinabi niya sa akin, nagulat ako. Ikaw ang kinakausap ng Diyos, sabi niya sa akin. Hindi ka magtatagumpay, sabi niya. Sinabihan niya ako, hindi ka magtatagumpay. Walang maniniwala sa yung tao. Sabi niya. Tinitignan ko itsura niya at meron palang Satanas. Kung di ko pa nakita, hindi rin ako maniniwala. Yung mukha niya. Ngunit darating ang wakas. Huhuliin na ni Satanas yun. Itatali na si Satanas. Dahil nakita ko po ang end of the world. Pinakita po sa akin ng Diyos.
Sinalaysay ko po yan sa part, di, part 4 ba yun? Basta nandun po nilagay ko kung anong part na yon, na ang end of the world po, maglalaban po si Jesus Christ at si Satanas. Siya lang po ang nakakaalam kung kailan mangyayari. Ang Diyos lang po kung kailan babaguhin ng Diyos ang mundo. Siya lang po ang nakakaalam. Advance na po, pinakita na po sa akin. Bubuksan ng Diyos yung mga mata natin. Mga mata natin, may takip pala yan. Pagbukas po niyan, ito marami na rin naka-experience in third eyes. Marami na rin silang karanasan dyan, mga nakikita nila. Siguro ito yung sinasabi sa akin ng Diyos in third eyes na bubuksan ng Diyos. Makikita na po natin ang mga nilikha ng Diyos, mga nakikita at hindi nakikita. Gaya ng mga devil, demonyo, mga patay, mga anghel ng Diyos. Makikita niyo po yan, naglalaban-laban na po sa huling wakas. Siya lang po ang nakakalam kung kailan magaganap po yan. Hindi ko alam kung kailan mangyayari, hindi niya sinabi sa akin. Diyos lang po ang nakakalam. Tapos yung sa Jesus and Me po, sinabi niya, nagpakilala po ang Diyos sa akin. Ako ang Diyos ni Moises, ni Abraham, ni Jacob, Isaac. Ngayon, ginaya naman ng Jesus and Me. Sabi ko, Lord, nagsalita din ako ng ikatlong digmaan, advance po, pinakita sa akin ng Diyos. Sinabi ko rin ang 666. Kaya doon ko siya napansin, nag-divide siya sa 666 na mga ay, hindi siya totoo. Kaya ang dami kawawa po ang mga tao na napepeke nila. Kaya pagdating ng Diyos, wala na. Siniraan na ni Satanas sa mga tao. Ito pa isa, totoo po. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Bumaba ang Panginoon sa bansa natin. Bumaba po ang Diyos. Bakit hindi alam ng mga nangangaral, ng mga maraming nangangaral sa Biblia? Na ilang beses parang Israel na pong bansa natin. Walang naniwala kahit isa. Nakakatakot po. Buti na lang, matalino ang Diyos. Nasasabi ko po sa itong nilikha niyang Facebook tsaka YouTube, gagawa ko ng isang bagay para sabihin mo sa mga tao. Tingnan mo, yung totoo po, isa yung sa Tacloban po, nagbanta po ang Diyos. Sabihin mo sa mga natirang tao, magbalik loob sila sa Diyos, naniwala sila sa Diyos. Kasi nagkaroon po ako ng panaginip doon sa Tacloban. Binasan niya akong tubig. At sabi ng Panginoon, Jerry, kaya kong pataasin ang tubig sa lagpas bundok para malipol sila sa isang iglap lang, sabi niya. Dahil hindi na sila naniniwala sa akin na ako ang Diyos. Sabi ko, Lord, binasan niya ako. Sabi ko, Lord, anong po to? Anong lugar po? Sabi ko, makikita mo. Nagkatotoo po yung sinabi niya. Daming namatay, nagkalat ang bangkay sa Tacloban. So, kung hindi totoo ang Diyos, hindi sinabi niya, makapangyarihan ang Diyos. Nagaganap ang mga salita niya. Tapos, sabi niya, Jerry, ilang tao ang natira doon? Sabihin mo sa kanila, magbalik loob sila sa Diyos at maniwala. Baka pataasin ko tubig, lagpas bundok, lipulin ko silang lahat.
Nakakatakot po. Ngayon kung naririnig nila, magbalik loob na kayo sa Diyos. Nagbabala na po ang Panginoon. Na may Diyos po. Grabe magparusa ang Diyos. Tingnan niyo po yung tsunami sa Tacloban, sa Indonesia at sa Japan. Ngayon po darating, nakakatakot po. Advance po yung ikatlong digmaan. Ikatlong digmaan po mangyayari po. Doon gaganti ang Diyos, yung mga walang Diyos at hindi naniniwala. Pangalawa, asteroid. Yung malaking bato, pinakita nyo po sa akin, babagsak sa mundo. Pangatlo, yung ikatlong bahagi ng mundo. Tatlong bahagi po yun, pinakita po sa akin. Gising po ako, hindi po ako tulog, gising po ako. Kinausap po ako, tatlong bahagi yun. Mabubura sa mapa ang ikatlong bahagi, bilyon taong mamamatay. Simulat po ako sa mga presidente ng iba't ibang bansa, gaya ng Russia, China, America, German, tsaka sa Hong Kong, sa Singapore. Simulat po ako sa maraming bansa dahil malakas ang loob ko po, totoo. Hindi ako lolokohin ng Diyos. Dinrawing ko po yung ikatlong bahagi, nilagyan ko ng 3, mabubura po sa mapa ang ikatlong bahagi ng mundong, mawawasak, maraming mamamatay na tao. Hindi ko alam kung kailan gagawin ng Diyos yun. At hindi ko rin alam kung kailan magsisimula ang ikatlong digmaan. At hindi ko rin hindi sinabi sa akin ng Diyos kung kailan niya ibabagsak yung bato. Siya lang po ang nakakaalam. Pinakita na po sa akin. Kasi hindi po ako susulat sa maraming bansa, sa mga presidente, kung hindi po totoo. Dahil siya ay Diyos. Siya po ang Panginoon. Kaya po, kasi nagkaroon din ng panaginip po. Jerry, masdan mo ang mundo. Nilikha ng Diyos, sabi ng anghel ng Diyos. Sinama niya ako sa labas ng mundo. Tinignan ko, wala siyang pakpak, puting-puti ang suot niya. Masdan mo ang mundo, napakaganda, nilikha ng Diyos. Sabi ko, bakit mo pinapakita sa akin yan, Panginoon? Sumagot ang anghel ng Diyos. Marami ng tao ang hindi naniniwala sa Diyos. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa mga tao na may Diyos, siya ang lumikha ng mundo. Sabi ko, hindi ako lolokohin ng Diyos, totoo po, dahil siya ay Diyos. Kaya malakas ang loob ko po. Dahil nagkatotoo yung mga sinasabi niya. Marami na po siyang sinabi sa akin na hindi pinaliwanan. Lahat, walang naniwala na yata. Hindi sila naniwala. Kakatakot po. Naalala ko si Noah. Si Noah po, pinagtawanan, sinabihan na si Raulo, baliw, Noah. Sinabihan siya. Paano uulan? Paano babaha? Ang ganda-ganda ng langit. Ang init-init. Tsaka si Jesus Christ din pinagsabihan. Si Jeremias pinagsabihan. Pinagtatawanan si Jeremias. Kinukot siya, baliw. Sabi sa kanya. Salita na salita si Jeremias. Sabi na sabi. Ganun sinasabi niya. Kahit na si Jesus Christ, pinagsabihan din siya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus, maniniwala ako sa iyo. Tingnan mo, insulto. Ini-insulto talaga, napakasama nila. Nasa Bible po yung mababasa nyo.
Kaya lang hindi nila alam ang pamamaraan ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi nila alam ang pamamaraan ng Diyos. Mga nagbabasa ng Bible, mga sikat, mga tanyag, sumusulat din ako kay Benhim. Daming ang sulat sa bahay, nakaipon lang. Sipin mo, basa ng basa sila ng Bible. Mababa ng Panginoon. Nakatingin pa rin sila sa Biblia. Nakatingin pa rin sila, naghihintay. Dahil hindi nila alam ang pamamaraan ng Diyos. Ako naman sabi ng sabi, wala naman naniniwala. Matalino ang Diyos. Hindi ako pinagsalita sa newspaper, sa TV, sa radio station. Kung pinagsalita ko, sasabihin ko talaga po. Ngayon gusto ko sanang ilabas yung Diyos. Nagpakita po siya ng dambuhalang liwanag. Wala pong tumutulong sa akin. Kaya matalino ang Diyos. Ginawa niya itong Facebook para masabi ko mensahe niya. Itong YouTube. Iniisip ko noon, ano kayang gagamitin ng Diyos? Nagulat po ako. Ito, nagsasalita na po ako. Naipon po yun. Marami po yun. No? 30 years. Bata pa lang po ako nung nanaginip na ako. Mga pangitain ko. Panaginip po. Totoo pong may Diyos. Minsan nagkwento ako sa mga kasama ko, kaibigan. Tawa lang sila, hindi naniwala. At least nasabi ko ang mensahe ng Diyos. Sumusulat po ako sa mga reporters, sa mga news. Tambak po yung sulat ko, ang dami. Dala ako ng dala. Hulog ako ng hulog ng sa post office. Nasabi ko po, nakasulat po doon. Pati sa mga simbahan Katolik, sa mga iba malalaking religion, sumusulat po ako. Yung pala, sinabi sa akin ang anghel ng Diyos, yung sulat ko tinatapon lang pala sa basura. Yung iba nababasa, nung itong huli tinatapon na, pinagbabawalan na ako pati. Sa Novaliches at sa Santo Domingo Church, nakita ko po yung mga sulat ko. Ando sa basurahan, yung mensahe ng Diyos. I'm Roman Catholic, masakit sa akin po yun. I'm Roman Catholic. Kaya lang hindi ko po sila tinitignan, kundi sa Diyos po ako tumitingin. Kaya ito sinasabi ko po, dahil ayaw ko pong ilihim ito. Ayaw ko itikom yung bibig ko. Gusto kong malaman na may Diyos. Ayaw kong maging masama sa Diyos. Dahil alam ko, hindi ako niloloko ng Diyos. Dahil lahat ng salita niya totoo. Maniwala sila sa akin, okay lang. At least na-deliver ko po ang salita ng Panginoon. Na-deliver ko salita ng anghel ng Diyos, Mama Mary, si Jesus Christ, tsaka ang kanyang ama. Magkaiba po si Jesus Christ tsaka ang ama. Pinakilala po ako ni Jesus Christ. Iba po itsura nila. Ngayon, iguguhit ko, binura sa Diyos ng Diyos sa isipan ko ang itsura niya. Dahil alam ko, kaya binura niya sa isipan ko ng Diyos itsura niya. Dahil bababuyin siya ng tao. Ano-anong gagawin sa mukha niya, katulad kay Jesus Christ. Iba-iba na mukha. Nilagyan pa ng basketball, nilagyan pa ng bola, sinuotan pa ng ano. Sipin mo, matalino ang Diyos kaya hindi siya nagpapakita. Dahil bababuyin siya ng tao. Ngayon si Jesus Christ, oh. Ito po si Jesus Christ na nagpakita sa akin yung larawan niya. Ngayon maraming iba-ibang itsura. May maiksi buhok. Kung ano-ano pinagagawa sa mukha niya. My God. Kaya matalino ang Diyos, kaya hindi pala siya nagpapakita. Ayaw niyang mangyari na babuyin yung mukha niya. Kaya doon ko naintindihan, kaya hindi nagpapakita ang Panginoon. Kaya gumagamit siya ng gaya ng liwanag, nagpakita siya sa taas.
Gaya sa punong kahoy, nagpakita siya kay Moises. Gaya ng pillar of cloud. Swerte po yung bansa natin. Dito bumababa ang Panginoon maraming beses po. Ang mga nangangaral hindi alam. Mga tanyag sila, mga sikat, hindi nila alam. Tingin pa sila ng tingin sa Bible, hoy, kung pwede lang. Uy, dito na ako, bumaba na ako, ba't ayaw kayo maniwala sa akin? Sinasabi na ng akin lingkod. Sabi ko, Lord, ebidensya daw ang kailangan. Ay, nagpakita sa taas. At ibibigay ko ebidensya, kamatayan. Kamatayan ang ibibigay ko, ebidensya para maniwala sila. Yun, ang dami namatay. Sana mahalungkot yun sa TV, mapakita ang Panginoon. Sayang po yun. Para malaman ng buong mundo na sumasa ating bansang Pilipinas po ang Diyos.